Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 29, 2026, Lunes, at ngayon ay dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 12, verses 1 to 11. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinakip niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ipinagdiriwang ngayon ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Sila po ang mga tinaguriang mga haligi ng simbahan. Si San Pablo, hindi man niya nakasama si Jesus, pero siya po ay tinalaga ni Jesus upang magmisyon sa mga hintil. Sila yung naging tagapagsimula ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Si San Pedro ay yung kaya ay sinisimbolo ng imahe niya. Hawak niya ang susi bilang kapangyarihan ng simbahan, at ganoon din naman si San Pablo, hawak niya ang espada bilang otoridad ng salita ng Diyos. Yung espada na dating gamit sa pang-uusig, ngayon ay simbolo na ng kanyang kapangyarihan sa salita ng Diyos. Kapwa tinawag ng Panginoon, kapwa may magkaibang background, may magkaibang paniniwala, pero parehong tinawag ng Panginoon para sa pagpapahayag ng mabuting balita. At hindi po ito naging madali para sa kanila. Pareho silang inakusahan ng kung ano-ano, pareho silang nabilanggo at ibinilanggo at hinatulan ng kamatayan. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ito yung bahagi na kung saan si Pedro ay matapos ikulong,
siya ay tinulungan ng anghel ng Panginoon para ilabas mula doon sa kulungan at maging patunay, no, na talagang hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bagamat aabot din sa punto na ipapahintulot na ng Diyos ang kanyang kamatayan, ang kanyang wakas. Pero bago yon, siyempre marami ang nakakita, nakarinig, nakasaksi ng kanyang buhay pananampalataya. Kaya nawa, no, sa atin po, bagamat wala pa tayo sa kalingkingan, no, di ko alam kung gatuldok na ang ating pong paninindigan sa ating pananampalataya at sa ating pagtugon. Pero ganun pa man, araw-araw ay tinatawagan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya, manalig, at syempre magsabuhay ng ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.